Dear Tita L, ang pag-ibig ay parang kape. Pwedeng matamis, pwedeng mapait, pero kahit anong timpla, gising ka pa rin sa katotohanan. And speaking of reality check, may pahabol na eksena ang ex kong tawagin ko na lang sa pangalang Bernard. Ganito kasi ang summary ng aming kwento, Tita L. Dating magka-work, naging magjowa, tapos isang taon lang, nagloko na agad siya, Tita L. Paano ba namang hindi masyadong ginalingan? Nahuli ko kasi siya sa dating dating place namin na may kasamang iba. Naisip ko tuloy, sinadya ba niyang gawing crime scene ang happy place namin? Ngayon tuloy, wala nang memories na natira sa akin, kundi kasinungalingan at libreng heartbreak tuwing nakikita ko ang lugar na yon. Syempre, Tita L, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Wala nang chance. Wala nang chance. Eject agad. Ayaw kong magbali-baliktad sa kama gabi-gabi, kakaisip kung may kasama bang iba na naman itong si Bernard sa meeting niya. Fast forward, ilang buwan, may nagpakita ng interes sa akin. Tawagin ko na lang siyang si Mr. Potential. Aba, matino, may sense kausap at hindi mahilig sa excuse na overtime meeting. Hindi ko naman siya agad sinagot, Tita L. Syempre, ayoko nang magmadali ngayon. Kailangan ko malaman kung talagang worth it siya bago ako bumalik sa relationship zone. Pero, ayan na nga. Nabalitaan ni Bernard sa isang common friend namin na may nanliligaw sa akin. Kaya eto ngayon, bigla siyang sumulpot na parang multo ng kahapon, trying to win me back, Tita L. Kesyo nagbago na raw siya, na-realize niya na ako lang daw talaga yung mahal niya, at kung pwede raw akong magpabudol, magbigay ng second chance. At etong nakakainis, Tita L, may bahagyang panghihinayang pa rin ako. Kasi alam mo yun, yung ang tagal naming nagkasama, kilala na siya sa amin at ang mga kaibigan ko, yung pamilya ko. So parang wala nang kailangang ipaliwanag, wala nang kailangang i-build ulit from scratch. Masasabi kong maayos naman talaga kami noon. Pero sa kabilang banda, takot po ako. Takot akong bumalik lang sa parehong sakit. Takot akong isang araw habang ine-enjoy ko ang bagong babe ko o yung version 2.0 niya, bigla na lang bumalik sa timplang mapait. Kaya ngayon, Tita L, gusto kong bigyan ng oras ang puso at isip ko na magdesisyon. Kasi nag-iisip-isip talaga ako kung dapat ko bang bigyan ng chance si Bernard o mag-focus na lang ako sa bago at sagutin itong si Mr. Potential. Hayaan ko na lang ba ang panahon para pareho kaming makamove on? Hanggang dito na lang po. Nagmamahal, Kim from the City of Stars, Quezon City. Okay. Kim from the City of Stars, Quezon City. Marami ring coffee shops dyan sa Quezon City. At darating ang panahon, ilalabas na nila ang kung ilang calories meron ang iniinom mong kape in QC. Okay, pero sabi mo nga dahil ang pag-ibig para sa'yo ay parang kape, di i-relate na rin natin doon yung sasabihin ko sa'yo. So kung parang kape ang pag-ibig para sa'yo, sana ikaw ay isang frap. Sana frappuccino ka. Yung sana nang lamig na lang talaga yung feelings mo na para dito kay Bernard. Kasi kung akong tatanungin mo, once a cheater, always a cheater. Okay, there's a version 2.0 of this guy, but what if there's a version 2.5? Baka mamaya, alam mo yon,
Kaya mo nga ineject agad, di ba? Sabi mo, kasi ayaw mong hindi ka nakakatulog sa gabi at iniisip kung ano-anong nakakaaning and it's bad for your mental health. Kung akong tatanungin mo, wala nang chance yan. Hana natin yan. Yung sabi mo kasi medyo matagal na kayo. Parang alam ko ang background ng storya mo is 1 year na kayong together ni Bernard. 1 year is not that long. Hindi ganon katagal ang 1 year. Imagine, 1 year kayong magkasama, tapos itutuloy mo pa, what if gawin niya ulit yun? So, how many years kayong together at ginawa niya how many times sa'yo yung pangloloko? 'Di ba? Kung ako, tatanungin mo, ineject mo na nga eh. Kumbaga sa pagkain, niluwa mo na, ba't kakainin mo pa ulit? Yuck! 'Di ba? Hello? Alam mo, sa toothpick lang dapat ginagawa yun. Yun 'di ba? Pag toothpick ka, tapos tinga-tinga, tapos kinain mo. Di ba? Sa toothpick lang yun dapat ginagawa, ha? 'Di ba? Pero yun nga, hindi kasi talaga matagal yung yung 1 year. Ano yun? Sobrang short period. Sa loob ng 1 taon, baka mamaya nga, yun pa yung getting to know each other, meron pa kayong mga birth pains as a couple, so hindi pa yun matagal. Huwag mong panghinayangan yung 1 taon kung ang makakapalit naman itong si Bernard habang panahon. Di ba? Okay? At kung kape rin naman ang basihan, Mars, kung kape ang basihan ng pag-ibig, isipin mo na ikaw ay nasa coffee shop. Bakit di mo subukang mag-try ng ibang flavor ng kape? O ng ibang klaseng kape? Hindi ba? Malay mo, magustuhan mo yung mas bago. Di ba? And sana, pag dumating ang araw na yon, baka ito na si Mr. Potential yon, sana ang mahanap mong kape ay yung mainit, masarap, at kaya kang ipaglaban. At kayang ipaglaban ang pag-ibig nyo. Hindi siya agad-agad na tutukso sa ibang babae. Okay? So sana, Kim from the City of Stars, Quezon City, pasensya ka na kung medyo Friday ka pa sumulat at ngayon lang namin ikaw nasagot. Sana kahit pa paano nabigyan kita ng enlightenment bilang parehas tayong mahilig sa kape. Yun nga lang, si tita matagal ng isang flavor na lang ng kape. Ay, nahanap na ni tita yung tamang timpla. So sana ikaw din. Okay?